Kapag ganito po kahina humigop ng tubig ng ganitong portable pump ninyo, ito kahit open water pa, napakababaw pa yung tubig na hinihigop, ay ito lamang po ang dapat ayusin dito kasi ito po kasi ang sagit ng ganitong portable pump. Naka-reduce na nga ng 1/2 yung DDoS na outlet ng portable pump na to. Ganito lang kahina kahit pa lakasan natin ang regulasyon niya. Regulasyon natin, subukan natin kung lalakas ba. Ayan, wala pa rin. Kaya maaaring impeller o siltek ang problema nito. Isa pang chine-check up dito ay yung intake na hose, pero ito wala pong problema dito, walang butas. Kaya baklasin po natin at ipapakita sa inyo kung ano po ang inaayos kapag ganito po yung problema ng ganitong portable pump. Unang-una po, 4 na tornilyo lamang po ang kalasin dito. Ayan, yan, tanggal na. At ito, nakita naman natin yung impeller niya, okay. Kaya siguradong silkit na ang problema nito. Meron lang konting tama dito sa impeller niya pero walang problema dyan. Itong tornilyo dito sa gitna, ito lang po ang kalasin. Para po mabaklas natin itong tornilyo dito sa gitna ng impeller ay kinakailangan pong buksan natin ito. Tanggalin natin ito. Bali, 3 tornilyo lang naman po ang kailangan kalasin dito. Saka lang po natin tusukin ng kahit screw o ano pa dyan para po hindi sasamang iikot ito kapag kalasin po yung tornilyo dito sa impeller. At kapag ganito nga natanggal na yung tornilyo dito sa gitna at hindi pa rin natatanggal, gisingin lamang po ng pamukpok. At kahit ginising ninyo ng pukpok at hindi pa rin matanggal dahil talagang mahirap po itong tanggalin kung matagal na, ito lang po ang technique dito para po matanggal. Kinakailangan pong painitan po ng mini bluetooth o kahit ipit. Yun lamang po ang technique dito. Kahit gaano pa kaigpit yung lock nito ay kapag pinainitan na ng apoy ay wala nang sinasanto. Bali, natanggal na po yung impeller at ito pang 4 na tornilyo ang baklasin dito. Kinakailangan lang pong kasing kalasin ito para po matanggal natin yung papalitan natin na mechanical seal dito. Ayan, ilagay po natin dito lang at saka tusukin lang. Bahala na kayo kung anong diskarte nyo, kung paano ninyo tanggalin yung mechanical seal na nakalagay dito para po mapalitan. Ito talaga ang problema nitong portable pump na to Yan po, natanggal na po. Yan. Kapag po kasi nagkasingaw ito ay talagang hindi na makakahigop o kaya palyado na. Saka lang po natin ilagay itong bagong mechanical seal na to. Saka lang po natin pukpukin para po maging fit na fit. Kapag nakita ng fit na fit, okay na po yun. Kung ano po ang pagbaklas ninyo ay ganun din po ang pagbalik. Bali, ito na. Huwag nyo lang kalilimutan na ilagay itong lock. Siyempre kapag binaklas niyo ito, makikita nyo naman yung lock niya Bali, po, pabalisan lang po tayo. Yung mga importante lamang po ang pinapakita natin dito. Yan, testing na. Kinakailangan pang punuin pa natin itong pump niya ng tubig bago ang darin para diretso na. Para makita ninyo na yun lang po ang papalitan yung ganitong portable pump o kaya makinang umigop. Sakit po kasi ng portable pump yung mga ganito. Nasisira yung mechanical seal niya. Bale, yan okay na. Tanggalin lamang po natin itong reducer niya para makita kung gaano kalakas ang higop ng ganito kapag kondisyon na walang problema na kung ano-ano pa. Bale, yun lamang po ang nakita ninyong pinalitan natin na laging problema ng ganito. Mechanical seal. Madali pong kasing nasisira yung mechanical seal ng mga ganitong portable pump. At kapag napalitan na po ng ganon, makikita dito, makita kung gaano kalakas. Diba? Ang lakas sumigop kapag kondisyon. Kapag nasira po kasi yung mechanical seal niya ay magkakasingaw, kaya hindi po makakahigop kahit open water pa. Ayun po. Ang kaya palang higupin nito ay 8 meters mula doon sa sanction na pababa. Nakasunod na naman po doon sa manual niya kung bibilihin nyo. Kung bibili kayo ng kahit anong pump, pakibasan nyo lamang po yung manual niya para hindi kayo magtanong-tanong na kung saan-saan. Yan.